Makakasama natin si Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. Magandang araw po, Secretary. Magandang araw, Yusek, Rocky at sa ating mga kasama. Ito lang po ang ating latest ginagawa nating rescue operation dyan po sa probinsya ng Tuguegarao, Cagayan Valley. Kanina pa pong madaling araw, ang Department of Transportation at ang ating Philippine Coast Guard po ay nagtatrabaho na round the clock. At meron nga po silang na-rescue na 15 individual sa Modero, Sitio Pantalan, and Pantabangan sa Tumawini, Isabela. Meron pong 50 individual na rescue sa Barangay 12, Tuguegarao City, 47 individuals sa Peñe, Ruyu, Tuguegarao City, 13 individuals sa Caritan Norte, Diversion Road, and Anupuan West, Tuguegarao City, and 70 individuals dyan sa Linao East, Tuguegarao City. Bandang alas 3:30 kaninang umaga, November 14, nag-deploy na po ang Philippine Coast Guard ng first convoy of augmentation consisting po ng 10 rescue personnel, isang multipurpose vehicle, isang truck, several newly procured rubber boats. At as of 9 a.m. today po, ang Coast Guard po ay naka-safely deploy na po ng second convoy of deployable response group to aid the ongoing rescue operations po sa Isabela, Tuguegarao, and Cagayan. Itong mga deployable response groups pong ito ay composed ng 60 rescue and medical personnel, 2 boots, isang 12-wheeler na boom truck, 2 M35 truck, at ang total at meron ding total of 7 drivers. Meron po silang kasamang mga rubber boats at 3 generators. Kasama rin po ang 44 drums of fuel for the rescue of assets and vehicles. May isa pa pong convoy composed of 2 trucks na papunta na po. Meron po silang dalang 20 drums of fuel para po doon sa 2 Coast Guard Airbus light twin engine helicopters na gagamitin po para sa aerial extraction. Itong 2 helicopters po ng Coast Guard ay papunta na po ng Cagayan at Isabela para mag-conduct po ng rescue and aerial extraction. Samantala po ang Coast Guard Islander plane ay nandyan na rin po sa area para po sa conduction and area rescue operation. Bukod pa po rito, meron pa po tayong 2 deployable response group. Galing din po sa Coast Guard na naka-station sa Ilocos Norte na meron po mga rubber boats at sila po ay papunta na rin sa Tuguegarao City via Pagudpud Highway. Meanwhile, ang PNP po ay nag-deploy na rin ng 747 search and rescue personnel and 1,003 reactionary standby support forces sa Region 2 as of 6 a.m. today. Ang ating hukbong sandatahan naman po, particularly ang Northern Luzon Command, ay nag-shift na po ng efforts from counterinsurgency to search, rescue, retrieval, and relief operations dyan po sa CAR at sa Region 2. 2 pong water search and rescue teams from Tactical Operations Group, 2 Philippine Air Force, doon po sa pangatlong araw din ng operation sa Ilagan City, Isabela. Samantalang meron pa po tayong 3 search, rescue, and retrieval teams galing po sa Marine Battalion Landing Team, na merong 10, na meron ding dala po silang mga rubber boats at 3 truck ay papunta na rin po sa Barangay Bacolod, Alcala, Cagayan. Bukod pa po rito, 2 UV helicopters po ay pinadala po ng NOLCOM from Clark to Kawayan, Isabela for operations in Cagayan, particularly sa Tuguegarao for rescue and relief delivery operations to communities isolated by not passable roads. Meron po tayong isang Sikorsky S-76 SAA helicopter na naghahanda na po mag-take off galing po ng Clark, papunta po ng Cagayan at pupunta po sila dyan pag lumilaw-linaw na po ang panahon. Meron din po tayong 3 WASAR teams. Yung isang team po, merong rubber boat at 4 pong SRR personnel from 505 Search and Rescue Group ng PAF ay papunta na rin po ng Villamor Air Base para sila po ay ma-airlift ng C-130 galing po ng Mactan papunta po ng Cagayan Valley. Meron pa pong 2 ring additional na Bell 412 helicopters na papunta na rin ng Cagayan Valley. Ang Department of Social Work and Development at ang Department of Health po ay nagbibigay ngayon, yung mga regional office nila ay nagbibigay ngayon ng tulong doon sa mga naapektuhang mga residente ng Cagayan Valley at ng Isabela. So alam po natin, matindi po ang pagsubok natin, pero sabi nga po ng Presidente, walang maiiwan. Ginagamit po natin ang lahat ng resources ng ating gobyerno para tulungan yung mga nasalanta ng pagbaha dyan po sa Isabela at sa Cagayan.
So yan lang po muna hanggang ngayon, no? At pagbibigay po tayo ng karagdagang ulat siguro po mamayang hapon. Opo, Maraming salamat, Yusek Racket, mga kasama po natin dyan. Opo, Secretary, pwede po ba kayong tumanggap ng tanong sa ilang kasamahan natin? Secretary, tinatanong lang po. Sige po. Opo, Sige po. sabi ni Joseph Morong, nakaabot na po ba sa kaalaman ni Presidente ang pangyayari sa Cagayan at ano daw po ang kanyang naging reaksyon dito? Well, siyempre po, isa po'y nalulungkot at ang problema nga po natin, no, meron pong nagaganap ngayon na ASEAN, no? Pero ang Presidente po ngayon, nakatutok po ngayon dito sa problema dyan sa Region 2. Kanina umaga po, ang nagbasa ng kanyang speech doon sa ASEAN-US Summit ay si Secretary of Foreign Affairs Locsin, dahil nga po sinusupervise niya itong effort na talagang magdala po ng tulong at saka ng search and rescue operations dyan sa Region 2 gamit po ang ating mga air assets, no? Air assets po ang ginagamit natin dahil nga po maraming mga lugar na remote na hindi mararating ng kalye. Kaya nabasa nyo naman po, no, napakadami na nating air assets na deploy papunta po ng Cagayan kanina pa po madaling araw. Opo, ang tanong pa rin ni Joseph Morong, will it be correct to expect some visibility from the President during this time? Well, yan naman po yung nakaugalian na nating Presidente. Siya po yung nag-aerial survey dito sa Metro Manila. Inaasahan po natin na ang problema nga lang po talaga ni ASEAN, no? Pero alam ko po, siguro po gagawa ng paraan ng Presidente para makaikot din po dyan sa mga lugar na yan. Abangan lang po natin, no? Dahil mahirap nga po ang kanyang movement dahil hindi lang po ASEAN, panahon din po ng COVID, no? Pero ang aking binibigyan ng kasiguraduhan, the President is on top of the situation. He is in constant communication with Secretary Delfin Lorenzana and Yusek Halad of NDRRMC. At ganyan din po ang kanyang coordination pagdating po sa DSWD at sa DOH. Marami po tayo naka-preposition na supplies, hindi lang po galing sa DSWD at DOH, pati po sa DPWH. No? Napakadami po nating mga preposition equipment dyan para makatulong po doon sa ating mga kababayan. Opo, mula naman po kay Laila Salaveria, kung was the national government caught unaware by the massive flooding in Cagayan and Isabela? Hindi naman po, dahil ang sabi ko nga po, no, ang NDRRMC, dahil nga po sa ating mga naging karanasan na, naka-preposition na po yung tulong. No? Siguro po ang dinagdag lang ngayong araw nito, kanina pa, no, yung nagsimula kanina pa madaling araw, yung mga aerial assets, no. Pero meron po naka-preposition talaga dun sa Isabela na 2 helicopter. Dinagdagan lang po sa aking binasa, hindi po bababa ata sa 5 o 6 na air assets ang nadagdag pa doon, no. So hindi naman po tayo caught unprepared dahil naka-preposition po ang ating mga pangangailangan. Dinagdagan lang po natin ang air assets natin doon sa area na yun. Opo. What has happened daw po to the proposal for the President to place typhoon-hit areas under a state of calamity? This was proposed after Quinta and Raleigh hit, and now there are also a lot of damage from Ulysses. Well, yan naman po ibibigyan ng atensyon, no? Ang importante po ngayon ay yung quick response natin para sa pangangailangan ng ating mga kababayan at lahat naman po ng pangangailangan nila ay pinararating natin sa ngayon. Opo, clarification lang po ni Joseph Morong, is President Duterte attending ASEAN? You said daw po SFA or Secretary Locsin represented the President Duterte. Marami po kasing mga sessions ongoing ngayon, no? Yung unang session po ay US ASEAN Summit, no? Binasa po ni Sec Locsin yung talumpati ng Presidente, pero nasa Malago po ang Presidente in constant communication with SND. In fact, yung mga impormasyon na pinasa ko po ngayon ay nanggaling mismo kay SND matapos po sila nakipag-ugnayan ng ating kay Presidente. No? So there is direct communication now between the President and the Department of National Defense, specifically through the NDRRMC. Okay, maraming salamat po sa inyong update, Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. Magandang umaga po. Salamat po.